Ako po si Sister Jessra, Office Connect Group Leader, and part po ako ng Fire of Praise Choir ng South Campus. Andito po ako para mag-testify about sa goodness ni Lord sa buhay ko. Elementary pa lang ako, dinadala na kami ni Mama sa COP Zamboanga. And as I go deeper sa walk ko kay Lord, naging part po ako ng dance ministry po doon. Binigay din po sa akin yung leadership ng dance ministry when I was in high school. Nung nakatapos na po ako ng pag-aaral, and I was given an opportunity to work sa Davao. Thank God dahil nakapag-ministry pa rin po ako sa dance ministry. And na-promote po ako, and yung promotion ko requires to be assigned in Manila. Napunta po ako sa South Campus, and ayun po, naging part din po ako ng creative ministry. Mga 2019, naka-experience na po ako ng mga symptoms like nagkakaroon ako ng tinnitus, tapos nagkakaroon ako ng reduction ng hearing ko. Eventually, naramdaman ko, nagkakaroon ako ng challenges sa balance. So, since part ako ng dance, parang nagkakaroon ako ngayon ng struggle. But hindi ako nag-push through dun sa mga further na check-up gawa ng nag-pandemic na po. So, dun ko naramdaman na habang naglalakad ako, straight yung gusto kong direction, pero napupunta ko sa different direction. Tapos, kailangan ko ng may hinahawakan para lang makapunta ko dun sa direction na gusto kong puntahan. And then, come 2022, meron ako incident na habang nagdadrive ako, biglang umitim yung paningin ko. Kinabahan talaga ako nung mga panahon na yun. Isa pa po sa naramdaman kong symptoms is nagkaroon ako ng senses distortion na kahit na wala namang nagsisiga, pero nakakaamoy po ako ng uso. And lumabas nga po doon sa MRI ko na meron pong nakitaan na tumor sa vestibular nerves. The tumor po is nasa critical location po siya. Kaya ang sabi talaga is kailangan siyang maoperahan. January 2023, I did the craniotomy incision. Aside from that, nakitaan din po ako ng excess water sa ulo. And sabi ng doctor, I need to do another surgery for that. It's a shunt surgery. Maglalagay sila ng tubo sa ulo papunta sa stomach. And it will be there for as long as I live. Sobra talaga yung prayer ko nung mga panahon na yon, and thankful talaga ako sa mga pastors who visited me and prayed for me. And nung time na din na yon, nag-request ako sa mga friends ko na ipag-pray ako doon sa Western Wall na hindi mag-proceed yung second surgery ko due to sa hydrocephalus. But nung time na natatanggalin na yung stitches from my first surgery, there's still a need to do the surgery. Sabi ko, Lord, your will be done. And alam ko, Lord, na you are a miracle working God. And you do not withhold good sa iyong mga anak. And then, we obeyed kung ano yung advice ng doctor na magpa-admit ako to do the second surgery. And before the operation, I need to do CT scan. And then, after a while, bumalik po siya. Sinabi niya sa akin, Jessra, you will be discharged tomorrow. I will no longer do the surgery. Kasi yung third ventricles mo, nag-align siya. And then yung water sa ulo, very thin na siya. Sabi ko, Lord, thank you. Hindi ko lubos maisip kung paano ka mag-work sa life ng anak mo. Yun yung pinaka-great miracle na ginawa ni Lord na in front of my eyes. After that, I had a very good recovery. Though dumating ako sa point na nag-aral ulit akong maglakad, nag-aral ulit akong magsalita kasi even na yung word na clear, hindi ko yun mabanggit-banggit. And I thank God kahit ngayon nakakasabi na ako ng clear.
ng very clear. Thank God. Thankful ako dahil this become a way para bumalik ulit yung kapatid ko na yung nag-assist sa akin para bumalik siya ulit sa first love niya. And then, eventually po, nung in-advisean ako ng doktor na hindi ako pwede ng strenuous activities. So, I become part of the choir ministry po sa FPC. Nung time na nagre-recover po ako, 3 word po yung parating ini-instill na Lord sa isip ko, sa puso ko. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, sabi ko, Lord, I'll trust you with the process. Tapos, yung next word niya na binigay sa akin na, the joy of the Lord is our strength. And yung last na word niya is peace. Peace I give to you. I know na marami din po sa atin nakaka-experience ng mga bad news. Yung nagkukos sa atin ng anxiousness. Parati po natin isipin na He will provide healing to us and turn that negative report into good one.